Ito na yung ating coil spring. Dito sa right side, around 9 cm pa yung kanyang clearance or around 24 cm kung galing dito sa baba. Dito naman sa kabila, nasa 22 cm na lang siya. Ito naman, around 7.5 na lang yung kanyang clearance. At yan mismo ang dahilan kaya kailangan ko na magpalit ng coil spring. Ito pala yung code na ito, RC5121 para sa hatchback Mirage. Gamit itong torque wrench at socket 17, niluwagan ko na yung tornilyo nito. Pag sa right side pala, pataas yung pagluwag niya. Sa left side naman, pababa. Hindi ko na pala tinanggal yung gulong neto kasi feeling ko kaya naman. Gamit itong jack, kinompress ko muna itong coil spring para matanggal ko yung tornilyo sa jack. Ngayon, unti-unti ko naman siyang luluwagan para matanggal ko na yung coil spring. O diba, ganun lang pala kadali tanggalin yan. Medyo malaki pala yung coil spring ng KYB kaysa dun sa stock. Bago ko ilagay yung bagong coil spring, binugahan ko muna ito para malinisan. Etong dalawang goma, nilinis ko na rin. Ngayon, all goods na, ilalagay ko na to sa bagong coil spring. Hindi ka naman magkakamali sa pagkabit niyan kasi meron siyang guide. Tapos itong isa naman sa ilalim, ganun lang siya kadili kabit. Ngayon isasalpak na natin to. Sinundan ko lang kung paano kinabit yung luma. Ganun ulit para makabit natin yung tornilyo ng jack, kailangan natin i-compress tong coil spring. Hinigpitan ko muna siya gamit itong socket wrench. Tapos gumamit na ako netong torque wrench para maset yung tamang higpit ng tornilyo. 10mm yung size ng bolt. So ang ideal newton meter neto ay 57 to 81. So nilagay ko siya sa 80 para sigurado. May maririnig kang click pag na-reach niya na yung 80 Newton meter. Yun yung palatandaan mo na tama na yung higpit niya. Yun, all goods. Ganun lang din ang gagawin sa kabila. At tapos na tayo, ibababa na lang natin at ite-test drive na rin. Na-amaze ako, yung dating 9cm, nasa 13 na ngayon. At yung dating 24, nasa 29 na ngayon. Ngayon, ite-test drive na natin para malaman natin kung may nagbago ba sa takbo niya. Initially, nagulat ako kasi ang laki talaga ng tinaas niya, no? Tapos ngayon, tignan mo may humps, oh. Okay yung laban niya sa humps, guys. Parang feeling ko pang off-road na siya, ganun. So, pero yung kinuha kong coil spring pang Mitsubishi hatchback Mirage pa rin. Hindi ko na kinuha, kasi ang plano ko sana yung pang G4 na shock, pero hindi ko kinuha yon. Kasi hindi ako sigurado, naghahanap ako ng feedback ng naglagay nun, wala akong makita. So, kinuha ko yung pang Mirage hatchback muna. Titingnan natin kung mabilis. Pero so far so good, oh. Tingnan mo. Ang ganda ng walang nagbago halos. Actually, mas maganda nga yung feeling ngayon eh. Sulit, legit, ang ganda. So, hanggang dito lang ang aking review. Uwi na ako. Oh, medyo may katigasan lang ng konti, hindi tulad nung stock na coil spring na lumalaro talaga siya. Ito medyo matigas pero okay na rin yun kaysa sa lumulundo. So yun lang guys, kung gusto niyo mag-order nung coil spring, ilalagay ko yung link sa baba para makapag-check out din kayo kung gusto niyo mag-upgrade.